kumpirmado. Pangalawa, laban ho kay Sara Duterte na formal na hong naihayin ang pangalawang impeachment complaint. This afternoon at 3:30 p.m., the Office of the Secretary General received a second impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, ay umiiyak na ho itong si Sara Duterte sapagkat ngayong araw na ito ay panibagong impeachment complaint na naman ang nag-file, mga kaibigan. Kung magugulitan nyo po, mga mahal kong taga-subaybay, nung mga nakaraang araw ay meron pong unang nag-file ng impeachment complaint laban ho kay Sara Duterte upang mapatalsik sa pwesto. Ngayon ho naman, araw na ito, mayroon pong panibagong nag-file na naman ng impeachment complaint. Sa makatuwid ho, ay dalawa na ho na impeachment complaint laban ho kay Sara Duterte ang kinakaharap niya para mapatalsik ng tuluyan diyan ho sa kanyang pwesto bilang pangalawang pangulo ng ating Republika ng Pilipinas. Nako, palakpakan mga kaibigan. Ay magagalit na naman sa inyo ang mga tagasunod ni Sara Duterte dahil pumapalakpak kayo at papalakpakan nyo ay na mapapatalsik na nga sa pisto. Mga kaibigan, wag po kayong alis. Bibigyan ko po kayo ng mga kaganapan at naganap na tungkol sa pag-file ng pangalawang impeachment complaint laban ho dito kay Sara Duterte. Nako po, ay napaka-titibay, parang bato ang tigas ng mga ebidensya ho laban dito ho kay Sara Duterte. Kaya wala hong duda, mga kaibigan, na magkakaroon po tayo ng panibago at sino ang susunod na pangalawang pangulo kapalit ni Sara Duterte. Iyan po ang kabang-abang, mga mahal kong taga-subaybay. May reaksyon. Bago po tayo magpatuloy at bago ko ibahagi sa inyo itong pag-file ng pangalawang impeachment complaint, gusto ko munang hingin ang inyong panig. Pabor po ba kayo na itong si Sara Duterte ay ma-impeach bilang pangalawang pangulo upang mapatalsik sa kanyang pisto? Reaksyon. Basers man o hindi, mga mahal kong taga-subaybay, inaanyayahan ko po kayo diyan po sa comment section upang magbigay ng anumang public opinion. Mga kaibigan, eto, wag po kayong alis. Samahan niyo po akong unawain, pakinggan ang mga umaatikabo na eksena, mainit na eksena tungkol dito sa pangalawa na pag-file ng impeachment complaint laban po kay Sara Duterte. Heto po. Representatives mula sa iba't ibang mga organisasyon at concerned citizens dito sa Batasang Pambansa. Sila raw yung mga pumirma sa impeachment complaint na hinanda ng Makabayan Bloc laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, ibinasi ito sa fund utilization ng OVP at DepEd, pati ang nakikitang disrespect ni Duterte sa mga hearing ng Kamara. Unang nag-file nitong Lunes ng impeachment complaint ang 16 na individual mula sa mga advocacy at civil society groups. Maganda ho yun na disrespect, di ba? Sapagkat kung hindi niya nilerespeto ho ang mga kagalang-galang na nagpapatupad ho at gumagawa ng batas, ay how come na tayo po katulad ko na maliliit na tao, katulad ko na mahihirap na tao, ay wala pong puwang kay Sara Duterte. Ay parang ang tingin mo sa atin yan ay ganito ho. Dahil may katibayan ho, hindi nire-respeto ang anumang rule of law
kung anong mayroong batas po sa ating Republika ng Pilipinas. Kasama ho, mga kaibigan, na pwede maging ground para mapatalsik siya sa pwesto. Ito pa ho. Na inendorso ng Akbayan Party List. Culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust, at iba pang high crimes ang grounds for impeachment ni Duterte. Sa ilalim ng konstitusyon at House rules, kung makakakuha agad ng endorsement ng mambabatas ang reklamo, may 10 session days ang Speaker's Office para isama ito sa order of business at i-refer ito sa Committee of Justice. Nako, ay high crime at pandarambong. Mga kaibigan, pera ho ng taong bayan. Pera nyo, pera ng taong bayan ang usapin ho dito. Na huwag nyo po sabihin na kahit tayo ay isang mahirap, kapwa ko mahirap, ay hindi po tayo nagbabayad ng buwis. Nagbabayad po tayo ng buwis. Bumibili ho tayo ng anumang pagkain, magasolina tayo, mayroon pong kaukulang tax yan. At maraming paraan pa ho para magbayad ho tayo ng buwis. Yan ho ang kinuha ni Sara Duterte. Inipon-ipon ng pamahalaan. Tapos ngayon, kinuha ni Sara Duterte at hindi ho maipaliwanag kung saan ginastos. Okay lang ho, karapatan ho natin magbayad ng tamang buwis. Lalo't mayroon po tayong mga obligasyon na ganyan. Ba't ang gusto po nating ipunto, dapat gamitin ho sa tama. Ay hindi ho eh. Pag tinatanong si Sara Duterte, nagagalit pa. Ganyan bang ugali ng matinong Vice Presidente na kapag tatanungin mo, ay magagalit pa kung saan ginastos, tatanungin mo? Magagalit ho. Nako, baka tayo kulangin sa oras. Ito pa. Pagkatapos niyan, may 60 session days ang komite para isubmit ang report at rekomendasyon na pagbobotohan ng plenaryo. Kailangan ng 1/3 votes ang complaint bago ito matransmit sa Senado bilang impeachment court. Yan po mga kaibigan, ha? Ang pangalawang impeachment complaint, ang atin pong pinag-uusapan po ngayon. Hindi po ito yung unang pinail. Ito po yung pangalawa na impeachment complaint laban ho kay Sara Duterte na ngayon ho ay naipail na diyan sa Kamara. Ito pa mga kaibigan ang katunayan na naipail na, tapos na hong naipail ang impeachment complaint na pangalawa. Ito po, ibabahagi ko po sa inyo ang resibo na talagang tapos nang naipail ho ang pangalawang impeachment complaint. Ito. This afternoon at 3:30 p.m., the Office of the Secretary General received a second impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, filed by members of various people's organizations. The second complaint was endorsed by 3 House members, namely Representatives Franz Castro, Arlene Brosas, and Raul Daniel Manuel. Sila po ang mga nag-endorse para nang sa ganun no, maisulong at naipail lang ho, naipail na kumpirmado itong pangalawang impeachment complaint, ang mga nabanggit pong pangalan. Ito po nagsasalita na narinig nyo ay diyan po sa Kamara ang Secretary General Law na nag-receive ho ng impeachment complaint, kumpirmado, pangalawa laban ho kay Sara Duterte na formal na hong naihayin ang pangalawang impeachment complaint. Nako mga kaibigan, nabangan po natin ito dahil magandang laban ho ito. Karapatan po ng taong bayan na sumuporta dito dahil ito po usapin ng hindi po iisa lamang. Dahil sino pa ho ang kikilos para mapanagot? Ang sino man na tiwali na politiko, ang sino man na umaabuso sa kapangyarihan katulad ho ni Sara Duterte, wala pong iba na ikangahoy magtatanggol sa atin dahil nasa konstitusyon na karapatan po na mag-file ho ng impeachment complaint sa isang abusado kapag may ground at karapat-dapat at may batayan. Karapat-dapat kong mag-file, mga kaibigan. Kaya sinusuportahan ko sa pamamagitan
ng pagbibigay ng ilang komentaryo public opinion na naayon dito sa usapin na impeachment complaint. Full support po ang ating maliit na YouTube channel, mga kaibigan, para mapatalsik sa pamamagitan ng legal na paraan itong impeachment laban ho kay Sara Duterte. Muli kong inuulit, ito po ay dalawa na impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Abangan po natin ito at kabang-abang ang iba pa na mga latest development ho dito. Hindi pwedeng hindi managot kung may batayan, mga kaibigan. Lalabas ho ang katotohanan dito kapag nagkaroon na po ng ruling itong impeachment laban kay Sara Duterte. Muli po, maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito and reaction. Pakisupport po ang aking second YouTube channel. Nandiyan po ang link sa comment section. Please subscribe. At syempre, itong aking main YouTube channel. Pakisubscribe po sa lahat pang hindi pa nakasubscribe. Muli po, maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palakpakan.